uncertainty of the sovereign territorial state or nation state. So, the word uncertainty kay ganing, di ba? Isa ka na galing. So, di balik na ni? So, di ba, a lot of changes man dyan na mahitabo, dili lang sa ato, but also in our world na sa dyan kay. As our world ages, it becomes more modernized and also advanced in technological in a lot of terms. It becomes more technological kay nga naman. Because daghan kay mga standards, norms, and also rules na dapat natong i-follow kay since ning advance man ang atong world, dili man ta dapat mag-stick sa katong mga rules nga naa. Sa kana gani unsa to ang mga na-build na before, we should always kaning improve for the better. And also ang katong changes kay dili ra siya nag-offer of kaning dili lang siya nag-offer of kaning positive changes gani. Those changes offers two side of blades, which is the negative and positive. And those negative kay na ara sa negative para lisod ang uncertainty. Masagtan ba? Yes. Since lisod naman diri ang uncertainty, atong gitapon nga ang mga nation state may face man og uncertainty. So since the end of the Cold War, the traditional nation state is facing increasing uncertainty as emerging powers like China, Russia, and Brazil challenges US dominance, leading to a multipolar world order. So, isa may familiar sa Cold War? Wala familiar sa Cold War. Familiar siya. So, ang Cold War, from the word war, kay man siya conflict between, hindi lang siya siguro duha ka nations pa din. Nagkanan ng mga napiktuhan ani. So, ang Cold War kay it happens after the World War II, where ang panani ang nagka-conflict kay ang USSR and the US state or the United States. Ang USSR kay muna siyang Soviet Union. So the Soviet Union and the United States are allies di siya mag-unite at World War II. But since after the World War II, they promote two different ideologies, which is the capitalism and also the communism. One promotes the communism, which is the United States. Ang USSR or ang Soviet Union kailang i-promote kay kung sa batong sa ang gimension ganina. Ang capitalism. So since lain-lain man ang ilang ideologies, nagka-conflict sila, that causes Cold War. But ang kanang Cold War kay dili gud siya kaning dili siya approach through military, dili gud siya kaning gira gud. So Cold War is a state of conflict between nations that does not involve direct military action but is pursued primarily through economic and political actions. So bisag dili ni siya, bisag walay gira na hitabo, it causes a lot of destructions. Nganuman, it causes a lot of destruction bisag pag wala siya gira kay daghan man jud siya naapektuhan knowing nga ang United States o ang USSR, which is the Soviet Union, kay mga dagko man sila mga countries and wala gani siya since dagko sila mga countries, so if kung may possible nga magira sila, daghan kay maapektuhan since ilang mga people and also mga kalapit nga countries kay maapektuhan man jud ana. Yes, and also sa kaning Cold War wala man tuoy gera na hitabo, but ang mga parties nga involved, which is the United States and the Soviet Union, kay nag-create sila mga atomic bombs. So bisan pag walay gera na hitabo, but ang kaning pag-create nila og mga atomic bombs kay di ba very kaning threatening sa ato ang mga people, di ba? Like for example, natay conflict nations just like sa kaning kita o sa kaning China. Bisan pag walay girang nahitabo, knowing nga they are preparing for war, nga naa sila mga new inventories, di ba? New weapons, new bombs kay, di ba? Very threatening sa to mahadlok ba mo? Yeah. Do. And also, tungod aning ang Cold War, ang mga ideologies, dili lang na siya nagstay sa kaning United States and also wala lang siya nagstay sa United States and also
vice versa sa katong Soviet Union. Ilan silang ipakatag ilang idea kay para naay mo support silang idea which is the communism and capitalism. So, nabi na siya. Okay, sige po, ayun na. So, ang mga dagat kay sila gisakop nga mga bansa para i-project ang ilang ideologies which is the capitalism and also tungod ato nga pag-project nila sa kaning ilang mga ideologies wala tuod nag-war ang United States o ang Soviet Union ang ilang mga gibang at ang ilang mga countries nga kaning mo'y nag-war, mo'y nag-ira. For example, ang North Korea o South Korea wala na kayo naka-research anak kay taas kaysa ng Cold War. Kuan siya imbis wala sila inabot, but i-propose man sila ang project, nag-away noon sila no'y nag-war. Di ba, very kanikuano, threatening, oh my God. Di ba, mag-gets sila na nag-away. At also, dili lang sa Korea, at also sa Germany. Germany sa West, Germany o sa East Germany. Ari gitukod ang the Iron Curtain. So, ang Iron Curtain is a metaphor sa kaning mura siya kaning gitukod sa mga barrier galing sa USSR or the Soviet Union. Gitukod din siya kay para i-separate ang East of the West. Sa East of the West sa Germany. Gitukod din siya kay para galing mura sila ma-identify nga lahi sila gituan capitalism and communism. So capitalism and communism. Gitukod din siya kay para mabuwag sila, di ba? And bisa gitukod na to ang ang Iron Curtain kay ganing nagihapoy mga tao nga makalabang gani gihapon sa katong Iron Curtain. So ang ilang gibuhat, ilabang i-improve ang Iron Curtain by adding kaning mga bad wire sa ikaw sa katong barricade. Aside from the bad wire, aside from the wire, kay nagtukod po sila mga landmines, kay para kung isa may mo cross good kay mamatay good. And also, aside from the landmines, kay nabot sila mga watchtowers, kay para makita good nila kung kinsa man ang cross sa katong border. Di ba? And also, na-end ang Cold War, ang Cold War kay murag along the way kay murag ang USSR kay sila na lugi sila sa ilang nalugi sila sa ilang ideologies, but ang tungod ato kay murag naguba kay murag ilan na gani kasi ni-surrender na sila sa Cold War. Nya mo to since ni-surrender man sila sa Cold War, ang Iron Curtain kay giguba sa katong Germany sa West Germany giguba siya. And with those changes, with that particular situation, na-prove sa US ang ilang dominance. Matawag yun nato sila mga powerful and strong country kay nakadaog sila sa Cold War, knowing ang Soviet Union is not just one country ra. And since we faced a lot of changes naman sa that challenges our standards, norms, and rules, na ay mga bagong country na nag-emerge, which is China, Russia, and Brazil. So, nag-emerge din sila as a nation state. So, kung talaga ang nation state ay? So, ang nation state is a political unit where the state, a centralized political organization ruling over a population within a territory and the nation, a community based on a common identity or congruent. So ang nation state is a nation nga ay powerful gani siya, na siya iyang own territories, na siya economy, and also can stand independently. Dili siya dependent sa kaning mga sa ubang country like kaning nga sila ilang galing like own sovereign progressive kapuan. Ay ana mo na siya kaning nation state. And also ang diba, na-prove naman ito nga US kay mo siya yung dominance sa mga nation state. But since ning-emerge naman ang kaning changes, kaya dili mo dyan natin na malikay nga mag-inis dyan ang mga standards since labi na karon nga kaning dagat na kayo mga bago.
emerge din alin na ni gawas ang China, Russia, o Brazil. And also, dili porket ni gawas din sila, kay mo sila ang mga so ila nag-challenge ang dominance sa kaning sa US that promotes multipolar world order, which means nga murag dili ra gani ko sa ang kaning powerful, which means daghan, and since daghan man balance ang kaning kuan mga ideas dili ra tanag wala ra tanag ikan sa usa ka country. So the next, historically, the nation state has been defined by these key elements, including continuous sovereign territories, monopoly on law and coercion, direct rule by central authorities, governance without intermediaries, the state representing and gaining legitimacy from its people, and last, which is a largely homogeneous population. So historically, mo ni siya ang model. Mo ni siya ang basihan kay if these standards or if this model kay kaning present siya sa inyong country, ma-consider ang inyong country as a nation state. So therefore nahibawan nato sa diri nga by these models nga ang nation state kay powerful jud siya kay na siya kaning na siya strong government, kaning economic, and also the people. If kung ang Philippines man mahimo man siyang nation state, mahimo siyang powerful nation, which is marag isud kay istanan, kay knowing ang atong mga ano na tawag sa largely which is mara na tama. So next, however, globalization and shifting global power are challenging this model, creating uncertainty about the future role of the nation state in the global governance. So, since thing exist naman during globalization and it offers two side of play, which is the negative and the positive. Since they exist naman to siya, so ma-challenge jud ang kaning mga nation states. And also, dili na lang ang kaning model could be the transportation and also mga medication sa kaning the capacity of the nation to provide kaning transportation, medication, and also sa mga basta kana mga bago and also mga technologies. The power of a country to adapt sa mga katong changes, mga bagong changes. So, since ang nation state kay nag-base man og uncertainty, ang mga non-state actors kay ning rise siya. Sa may meaning sa ning rise, ning ikaw? Ning usbong. Yes, well, ning improve ang mga non-state actors. The growth of non-state actors has transformed global governance involving international organizations from both public and private sectors. These actors, including transnational businesses and NGOs, work toward higher objectives, offering more efficient actions than traditional state bureaucracies. So, non-state actors ay kanang ibalik-balik naman kaning discuss sa mga previous reporters. So, unsa man ang non-state actors? So ang non-state actors kay they have the ability to influence global affairs despite having no direct connection to any one state. So wala siya yung government nga gitap, wala siya yung they can stand on their own. And also, but reason but they can stand on their own kay nagyapon sila yung rules yung pinapalo since they are still an organization. And diba, these actors, kay nasa itulog, which is the transnational corporation, non-governmental organization, and intergovernmental organization. So first is the transnational corporation. Diba, the rise of non-state actors, kay it benefits us, kay it offers a lot of kaning opportunities. Dili lang siya kaning para sa mga kanagay mga organizational nga murag charities. They also kaning offers satisfaction and also support sa atong needs or wants. Just like sa kaning transnational corporation, ang kaning transnational corporation mo ni siya mga big companies. For example, kay mga Apple companies, McDonald's, di ba? They siguro ingon mo nga kaning exist na sila mga corporation kay para pangwartaan ta.
Dili, it does not work that way. Kaya business, they satisfy their customers. And since businesses man sila, they give us ganing quality products para ma-satisfy ta. And mo na ang kali nila ang role. Dili na kahit dili na pang-promotaan ka, but to satisfy us, they help us satisfy our needs. For example, nag-create mo mga chicken or kaning mga quality products. So, ang kaning mga big companies, which is a transnational businesses or transnational corporation, which is ang mga example kay katalagay McDonald's, Apple company kay they gave us satisfaction. So next is non-governmental organization or NGO. Very familiar naman tayo, no? Sa mga non-governmental organization or NGO, kay gibalik-balik naman eh. So, kinsay makahatag ng example sa NGO? NGO. NGOs. Non-governmental. NGOs, non-governmental organization. Sa example, charity. Yes, mga charity. Takpan mo, guys! Although dito siya specific kaning mga charity works, dili siya kaning international charity works, kaya consider na to as a non-governmental organization. So mga ka-example dili kay Amnesty International. So wala na siya justice system sa America. Justice systems na mo-help sa kaning mga kaya ganing mga dili kaya independent ang kaugalingon, for example kay kaning so for example kaning mga kaso na kung dili mo kaya i-support din mo kaugalingon. So, Amnesty International, kay ano siya yung support mo ha. Next is the World Health Organization. So, dili ni siya kaning consider isa din siya nga example sa non-governmental organization since wala na siya ning tawag nga government, but nasa siya sets of rules of nasa ilang padagan ani sa World Health Organization. And also, it helps us and since they monitor kaning health issues and health concerns. Yes. Next is the Intergovernmental Organization or the IGO. So, ang kaning intergovernmental organization kay establish siya kaning it is a corporation of kaning mga nations or ari na mo sa lang United Nations. Di ba United Nations kay dili ra man consist of usara ka country. It consists of a lot of countries na nag-work sila together para promote the peace and prosperity. So next, this shape has created a more diverse landscape or multi-sector. Partnerships play a key role in addressing global issues. Non-state actors now contribute significantly to solving contemporary problems, marking a shift away from the state-centric model of international relationships, leading to an era of global public to private partnerships. So masagdan ra kay